Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, gagawa tayo ng simple topology gamit ang Packet Tracer. So dito, sa nakikita nyo, meron tayong isang PC, meron tayong isang laptop. So ito yung gagawin nating simple topology or simple network topology sa Packet Tracer. Kung saan, i-connect natin yung PC sa laptop. So dito meron tayong configuration ng IP address ng PC at ng laptop, which is yung PC, yung PC0 natin, magsiset tayo ng static IP address. Ganun din sa laptop, magsiset tayo ng static IP address, and then i-connect natin sila gamit ang copper crossover cable, no? And then once na ma-connect na natin yung dalawang device, gagamit tayo ng command line, which is ping, kung saan gamit si ping, magsisend tayo ng message sa isang device papunta sa ibang device. And then, kung napansin nyo, may output dito kung saan yung device na, pinadalahan ng ping, merong reply ng bytes and time. Kasama din ng TTL, no? So, ito yung example kung paano gumagana yung ping. So, para mas magets nyo, ang tawag ang pwede nating itawag dyan is yung handshake na tinatawag, no? Handshake. Ibig sabihin, kapag tinawag ni PC si laptop, kailangan si laptop makapag-reply kay PC. So, doon natin malalaman na connected na yung network natin. So, yun yung tinatawag nating simple network topology. Connection from one device to another. Okay? So, para mas malinawan kayo, magsimula na tayo sa Packet Tracer. Yan. So, ito yung overview ng Packet Tracer natin. So, dito, pupunta tayo sa End Devices. Then, maglalagay tayo ng PC. So, click lang natin to. Then, drag tayo dito sa sa workspace, no? Yan, isang PC, then kuha tayo ng isang laptop. Then zoom in natin. Yan. So ito yung device natin. So sabi dito, gagamit tayo ng crossover copper cable. So punta tayo sa Packet Tracer. Punta tayo sa connections. And then hanapin natin si crossover. So ito yung copper crossover natin. Select lang natin to, and then yung isang end ng copper cable ipapasak natin or ikakabit natin sa Ethernet port ng PC papunta sa Ethernet port ng laptop. And then kung mapapansin nyo, meron na tayong connection sa PC at sa laptop gamit si crossover copper cable. Okay? So hindi pa natatapos yung simple topology na to, no? Para mas makita natin kung merong connection sa dalawa, magsiset tayo ng static IP address. So click natin tong PC0, and then sa pagsiset ng static IPv4 or IPv6, pwede kayong pumunta sa config. And then,
select nyo yung Ethernet kung saan nakakabit yung crossover copper cable natin. So dito, kung napansin nyo, sa IPv4 or IP configuration, pwede tayong mag-set ng static IP address dito. Pwede rin naman sa desktop. So sa desktop, para lang kayo nagbabrowse nung actual na desktop ng PC. So dito naman, ang i-access natin, IP configuration. So same lang din. So ito si IPv4, pwede tayong mag-set dito nung static IP address. So alin lang sa dalawa, it's either config or desktop. So dito, gamit tayo ng desktop sa PC. So balik tayo sa desktop, select natin si IP config. Yan. Then type natin 192.168.1.2. Yan. So ito yung iset nating IP address ni PC. After nyan, close na natin. Yan. So paano ba natin malalaman kung nakasetup na yung IP address ng isang device? So may dalawang way. Para malaman natin, sa desktop or sa virtual desktop, pwede tayong mag-run ng command prompt. Sa command prompt, i-type natin ipconfig. Gamit si ipconfig, enter, malalaman natin yung IPv4 address or IP address nung device. So dito, kung nakikita nyo, yung IPv4 na sinetup natin kanina, nag-reflect sa ipconfig ng PC natin. Okay? So, sara natin to. Another way naman para malaman yung setup ng IP address ng isang device sa packet tracer. So, through workspace, i-hover lang natin yung cursor. And then may lalabas dyan na context kung saan makikita natin yung fast Ethernet 0 is naka-up. Ibig sabihin, naka-connect o may naka-connect na linya. And then sa fast Ethernet, meron tayong IP address na 192.168.1.2, which is yun yung sinetup natin kanina. Ngayon naman, dahil may IP address na si PC, si laptop naman ang lagyan natin. So kung napansin nyo, nung nag-hover tayo, wala pang IP address. So mag-setup tayo. Kung kanina, desktop ang ginamit natin, dito naman, ang gamitin naman natin si config. Yan. Sa config, punta tayo sa fast Ethernet. So dito tayo naglagay ng end nung copper crossover cable natin. So select natin to. Sa IPv4, mag-set tayo ng IP address. So 192.168.1.3. So yung sa PC, .2. Dito naman, ang ilalagay natin, .3. Okay? Then, close natin. Check natin sa workspace. So, meron na tayong IP address ni laptop. Okay? Ngayon naman, dahil meron tayong IP address ng dalawang device, ang gagawin natin, i-check na natin kung connected na nga talaga yung dalawang device. So, sa panong paraan? Ganito. Dito sa document, gumamit tayo ng ping, di ba? So, gagamit tayo ng ping gamit si command prompt. Ang gagawin natin, halimbawa, una, kay PC. Sa desktop, select natin si command prompt. Yan. Sa command prompt, ang gagawin natin, itatype natin si ping, and then, yung IP address ng laptop. So, yung IP address ng laptop is
168.1.3. Kailangan ang lalabas na message after nung ping natin is yung reply ni laptop, which is composed of bytes, time, and TTL. So, dapat ito ang lalabas, hindi request timeout. Kapag request timeout kasi, ibig sabihin, may mali tayong ginawa sa settings ng PC or doon sa laptop. Alin lang sa dalawa. Pero kapag tama naman, magkakaroon tayo ng reply galing kay laptop. Okay? So, dito, i-check natin kung may reply nga si laptop. Kung napapansin nyo, meron tayong connection sa laptop. Ibig sabihin, maayos or tama yung settings natin. So, merong connection na si PC kay laptop. Ngayon naman, ang gagawin natin, i-check din natin sa laptop kung may connection si laptop kay PC. So, doon tayo sa desktop. Dito, i-type natin yung IP address after ng ping. Ping, then IP address ni laptop. Ni PC pala. So, 192.168.1.2. So, ito yung IP address ni PC, no? So, try nating mag-send ng message kay PC. So, dito, makikita mo, nag-reply si PC kay laptop. Ibig sabihin, may connection tayo. Okay? So, yan yung simple network topology natin. So, dito, gagawa tayo ng simulation. Sa paanong paraan? Sa simulation, para makagawa tayo ng ping, syempre una, select natin to, si simulation. So, sa simulation, kung makikita nyo, meron tayong simulation window dito, no? Dito sa window, dito lalabas yung output ng simulation natin. So, para makagawa tayo ng simulation, try natin si Add Complex PDU. Add Complex PDU. Click lang natin tong icon ng Add Complex PDU. Then, kung mapapansin nyo, yung cursor ko nagbago. Ibig sabihin, active yung Add Complex PDU natin. So, click natin sa PC. Dito, sa Complex PDU window, i-type natin yung IP address ni laptop, which is yung magiging destination ng message. 192.168.1.3. So, ito yung destination. Ito yung IP address ng laptop natin. Sa sequence number, lagay lang tayo ng 1. Sa simulation settings, sa one shot, lagay tayo 0. So, kung mapansin nyo, sa select application, marami kayong pwedeng pagpilian. So, dito, ping lang ang gagamitin natin. Then, after nating mag-setup ng complex PDU, create lang natin si PDU. So, pindutin lang natin tong create PDU button. Okay, so nabura yung nabura yung destination natin. Kasi ginalaw natin tong select application drop down. So, retype lang natin yung destination 192.168.1.3. So, ito yung IP address nung laptop natin. Yung sequence, then yung simulation, then create PDU. Yan.
Kung napapansin nyo, sa baba, sa PDU list window, so sa lower left corner ng screen, may makikita kayong output kung saan ito yung PDU na ginawa natin. So meron dyan in progress. So dahil nasa simulation tayo, hindi siya automatic na magra-run. Hindi katulad ng sa real time. Sa real time, kapag nakaselect yan, automatic malalaman natin yung output ng status. Yan o. Kasi continuous yung time niya eh. Kapag simulation kasi naka-pause. So balik tayo ng simulation. Sa event list naman, ito yung output natin. Yan. Expand natin. And then, i-run natin to step by step. So, yung message magsisimula kay PC. So, play natin. So, forward lang natin. Yan. Nag-ping tayo sa PC papunta sa laptop, or nagping tayo sa laptop gamit si PC. So kung napansin nyo, yung message kanina, ito yan, ito yung ping natin. So ICPM. So filter na, edit natin yung filter para hindi masyadong crowded. So ICPM yung type ng network natin. So yung ibang network types ng IPv4, i-uncheck lang natin para hindi lumabas yung mga yung mga unrelated connections. So ICPM lang, close natin. So yun lang dapat ang lalabas sa event list. Ito yung ping natin sa laptop papunta sa yung ping natin sa PC papunta sa laptop. Yan. So once na pumunta yung ping natin sa laptop, ang gagawin ni laptop, magre-reply pabalik kay PC, which is yun yung apat na reply sa command prompt natin kanina. Ayan o. So yung destination, yung laptop, and then ito yung content niya, no? Ngayon naman, i-fast forward natin. At makikita natin na si laptop nag-reply kay PC, which is successful yung connection. Okay? So, yan yung flow nung simple network topology natin. So, ganyan kung paano gumagana yung simple network topology ng dalawang device, no? Any device yan. It's either wireless pa yan na connected yung dalawang laptop or dalawang computer. Okay? So, ganyan gumagana yung network ng device natin. Okay? So, yan yung simple network topology. So, ang gagawin natin, i-save natin yung gawa natin. File, save as. So, dito, i-save ko siya sa PKT folder ko. Save natin siya as 01. Ano ba maganda? Simple topology. Yan. Zero one simple topology. Then save. Okay.
So, once na ma-save yung file natin, so pwede natin siyang i-open anytime kapag gusto natin. Okay? So, dito nagtatapos yung topic natin about sa simple topology gamit si Packet Tracer. So, kita-kits sa mga susunod pang mga exercises. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe and ring the bell for notification. See you next time.